Hey everyone, kumusta kayong lahat? Na-miss ko na kayong lahat kasi sobrang busy ko talaga sa trabaho kasi bigat ng trabaho ko, pagod lagi, tapos maglaba pa ako, mag-asikasuhin ko pa si Saki kasi hindi po ako mag-alis ng bahay. Bago ako magtrabaho, pakainin ko muna si Saki, magluto ako, pakainin ko muna siya kasi hindi yan siya kumakain pag hindi ko pakainin ba. Kaya kahit nagtatrabaho ako, alaga pa din. Anyway, alam niyo ba, nag-vlog tayo kay may gusto akong i-share sa inyo ba. Hindi man ako nagtrabaho today kasi may sakit si Saki, grabe. Bihira lang magkasakit siyan si Saki. Nahihilo siya ba? Para siyang vertigo yata. Tapos hindi siya, pag tumayo siya, nahihilo siya. So, hindi siya masyadong tumatayo, nakahiga lang siya. Tapos, hindi siya kumakain. 2 araw na siya hindi kumakain. Kumain siya today, very konti lang. Sinabi ko sa kanya, anong gusto mong kainin? Sabi niya, rice soup. Nagawa ko ng rice soup. Tapos, lagyan ko ng konting chicken. So, yun ang kinain niya. Very konti lang, mga 1 spoon lang. Kasi masukalin siya. Hindi ko alam mo, bihira lang talaga yan si Saki magkasakit. Nahihilo siya. Yun lang naman, wala siyang hindi masakit yung ulo niya. Lang talaga, nahihilo daw siya pag tumatayo siya. Tapos, dapat kung tumatayo siya, may hahawakan talaga siya ba para hindi siya matumba. Sabi niya, para siyang hilo konti. Tapos, Friday, kumakain yan siya. Kasama yung mga kaibigan niya. Kumakain siya sa labas, tapos nag-inuman. Yun. Tapos pag Saturday morning, nahilo na siya. Hindi na siya tumayo sa bed. Doon na lang siya nakahiga. Tapos may trabaho ako that time. Tapos sinabi ko sa kanya, ano bang gusto mo? Hindi ako magtrabaho. Kasi para bang mainit yung ulo niya, sabi niya sa akin. Umalis daw ako sa tabi niya. Sabi ko, sige, pero ganyan naman talaga pag masama yung pakiramdam mo, mainit yung ulo mo. So, inintindi ko lang siya, sabi ko sa kanya. Hindi na lang ako magtrabaho, sabi niya, magtrabaho ka kasi hindi man kita kailangan dito. So, sabi ko, sige. Pero, tumutulo na yung luha ko, Hindi ko na lang pinapakita sa iya. Umiyak talaga ako ng bunga-bunga kasi sobrang pag-alala ko sa kanya. Tapos doon, nagtrabaho ako. Nag-start kasi ako nagtrabaho 4:30. 5. Tapos mag-alis ako 4:30. No, 4 pala. 4 ako mag-alis. Kasi mag-bike pa ako papuntang bus stop. Nag-bike ako kasi hindi ako hinatid niya. So, yun. Tapos, mga around 9 p.m. kagabi, tinawagan ko siya. Hindi siya sumasagot. Grabe na yung ko. Grabe na yung heart ko ba? Jug. Tapos, naiyak na ako sa trabaho. Hindi na ako. Pero, pagpunta ko lang sa trabaho, na-stress na ako umiyak na ako. Hindi ko na maintindihan kasi sobrang pag-aalala ko kay Saki ba. Tapos hindi ko siya makontak. Tapos tinawagan ko yung bestie niya kasi malapit lang naman yung bahay nila dito. Tinawagan ko siya, sabi ko sa kanya, puntahan mo si Saki ba? Or tawagan mo si Saki kasi hindi ako pwedeng makapag-usap ng telepono ng matagal. Kasi may trabaho ako. Buti na lang, tinawagan niya si Saki. Tapos sumagot si Saki. Hi. Tapos tinawagan niya ako pagtapos ng tawag sa akin. What a relief talaga. Tapos umuwi ako ng maaga din. 9:30 umuwi na ako. Ay di, 9 p.m. umuwi na ako ng maaga. Nag-asa ko sa may-ari na mag-uwi ako ng maaga. Sobrang busy pa kahapon. So pumayag naman. So umuwi ako ng maaga. Tapos pag uwi ko, hindi din siya kumain. So ngayon kumain siya ng konti. Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Huwag ka na magpunta dito sa lamisa. Doon ka lang sa bed. Tapos lang ko siya. Hungitan ba? Hungitan. Ano ba yung Tagalog sa hungitan? Basta. Yun na. So, ngayon, kumain siya ng kunti. Mga 1 kutsarang soup. Or mga 1 kutsarang kalahati. Tapos, hinungitan ko siya. Pinanom ko ng tubig. Kumain naman siyang kunti. Tapos, tinanong ko siya, okay ka na ba? Sabi niya, much better daw than yesterday. Tapos, yesterday, pagdating ko galing sa trabaho, tinawagan ko yung doktor. Kasi, man dito, hindi ka din tawag-tawag ng yung
ano, ano kasi dito, no? Iba kasi dito sa Netherlands talaga. Iba yung patakaran nila sa mga doktor, ganyan. Magdaan ka pa sa house family doctor. Before ka magpunta sa ospital, hindi mo talaga ma-rush sa ospital kasi hindi ka din atimanin. Hindi ka din atimanon ba? Basta. Iba talaga dito. So kagabi, magtawag sana ako ng ambulansya baka. Kasi na ano na ako, na taranta na ako kay Saki. Nahilo pa din siya, ganun. Tapos hindi pala yun pwede kasi syempre magbayad ka din ng ano, penalty, ganyan. Tapos hindi din sila magbigay ng medicine pag hindi nila talaga nalaman kung anong sakit mo. Madami pang check up na ano, basta. Hindi basta-basta dito, kaya mahirap. Kaya I'm very lucky na doon ako na operahan sa Pinas. Pre-numdum lang kasi ano ba, madali lang. Basta may ano ka, may budget ka, madali lang. Dito, lahat ng tao, insurance kasi. Kaya siguro yan, dami pang mga ano-ano. Dapat i-sure talaga ba, hindi magbigay ng mga medicine na hindi ano kasi syempre, insurance yung magbabayad kasi dito kasi yung insurance sa Netherlands mandatory ba. So, yun. Pero sabi naman ni Saki na better na daw siya. So, sabi ko, bukas tawagan ko yung family doctor para ma-check up siya. Iba kasi dito pero pag uwi namin sa Pinas, ipapacheck up ko yan siya. Whole. Pa-check up ko yan siya lahat. Ano kasi si Saki kasi yung tao matatakutin ba. Kaya last time nung pa-check up ako, ayaw man niya. Matatakutin si Saki kahit dugo lang matakot na siya. Tapos kung minsan yung ano ko, yung naoperahan ako, grabe. Grabe ang takot ni Saki. Hanggang langit yun. Kaya matatakutin yan si Saki. Kaya sana maging okay na bukas kasi may trabaho din ako ba. Pero hindi man ako magtrabaho kung ayaw niya. Tatanong ko siya. Okay. Sabi ko sa kanya, kaya mo ba? Ayaw mo ba ako magtrabaho? Kasi minsan, maiinis na siya sa akin ba? Yung bitaw, nandyan lang ako sa tabi niya, tinitingnan ko siya lagi. Hindi din ako masyado makatulog. Parang mairita siya sa akin ba? Lagi ko siyang tinatanong, ano bang pakiramdam mo? Tapos kaya sabi niya, umalis ka, magtrabaho ka. Pero naintindihan ko man siya, no? Tapos, bukas, kung magpa-check up kami, or in the next day, kasi kailangan pa-appointment dito. Hatid man din kami ng bestie niya kasi nagtawag rin siya kanina ba. Sabi niya kung may kailangan daw kami, or sasakyan. Nandiyan naman siya. Isang tawag lang daw siya. Kaya I'm very happy. Sa kaibigan ni Saki kay, nandiyan siya lagi. Para na kasi silang magkapatid ba. Yung kapatid kasi ni Saki malayo dito. Para na ko rin din siyang kapatid. Kaya, ayun. Anyway, so bukas magtrabaho tayo. Sana maging okay na si Mister. At kung hindi pa, hindi ako magtrabaho. Sobrang pag-alala ko sa kanya. Grabe yung iyak ko. Parang, grabe. Grabe talaga yung iyak ko na nag-alala. Sobrang pag-alala ko ba. Grabe yung gulugol ko kagabi. Yan siguro, no? Pag sobrang alala mo sa taong mahal mo. Sabi ko sa kanya, bahalag i-ano mo ako, sabihan mo. Kasi sinabihan niya ako na leave me alone. Kaya sabi ko sa kanya, bahalag sabihin mo, leave me alone. Dito pa din ako. Ay, mabuang. Makit din yung ulo ko ba? Na-stress ako na nag-alala, hindi ko alam. Na wala akong masyadong vlog kasi kahit nagtrabaho ako, gusto ko pa din alagaan si Saki kasi alam ko kasi kung paano siya, hindi din siya magkain kahit may pagkain na kami, hindi din siya magkain pag hindi ko sabihin na magkain na or ganyan yan siya, nasanay na ako kaya para talaga siyang anak ko ba, parang baby. So nasanay na siya, so kahit may trabaho ako, gusto ko na alagaan ko pa din siya, hindi siya mapabayaan ba na sobrang payat. Ganyan. Anyway, so tama na yung ating chika, no? Bukas magtrabaho tayo. Isama ko kayo sa ating trabaho bukas. Kasi magkasama kami ni Mary.
today, day off ako kasi nagtawag ako, hindi ako magpasok. Tapos today din walang pasok si Mary. So, magano man ako. Gawa ako ng tuna para sa aming bread bukas. Pero hindi man siya kumakain ng bread ng isang araw at ngayon. Okay na umaga. Kaya na ako dito strawberry na parang malapit na siya masira. Gawin ko na lang siyang strawberry panglagay sa yogurt. Pag kumain na siya, may panglagay na siya sa yogurt. Nagiga na si Saki kaya mahina yung boses natin. Tapos ano din ako parang wala ako sa isip ba. Parang gulo-gulo ba. Ang hirap talaga. Mahirap pag ano. Diyan ko na-realize ba mahirap ano. Kami lang dalawa ni Saki, wala kaming anak. Diyan ko na-realize na mas okay talaga pag may anak kayo. Kaya lang, hindi man pwede sa akin, hindi man ako pwedeng magkaanak. So, kasi pag may anak ka, so, may anuhan ka ba na, uy, anak, tingnan mo yung ano mo. Ganun ba? Emotional naman ako, parang maiyak na ako. Parang maiyak na ako ba? Hindi kasi lahat ng tao pwedeng magkaanak. Very lucky lang din yung iba dyan na mga anak dayon, tapos iwanan pa, ibigay pa, no? Ano lang talaga. May parmesan cheese ako dito, ilagay ko siya sa tuna salad. Tapos no, gawin ko siyang kompot. So yun lang, i-share ko yung aking today, parang wala man akong kausap. Kakausap ko man lagi yung pamilya ko, no? Kaya lang, syempre, natulog na sila. Anyway, maiyak na ako. Para na akong maiyak. Anyway, thank you so much for watching everyone. Nami-miss ko kayo. Maraming salamat sa mga comments ninyo na na-miss nyo ako, na-miss ko din kayong lahat. Basta, pag may time ako mag-vlog po tayo, mag-update. Thank you so much. Panood nyo lagi. Mga comments ninyo. I love you so much all. At support. Bigay nyo sa akin hanggang ngayon. Thank you. Bye. For now. See you next time.